Nako, mga kababayan, kalmahan natin. Matinding laban ng Hontiveros versus Kibuloy. Dahil kahapon, mga kababayan, naglabas si Senador Reza Hontiveros ng mga testigo dyan sa Senate hearing sa Senado. Matinding pasabog at matinding laban ito sa dalawang partido. Tapos ngayon, nagbigay din ng mensahe si Hontiveros na hinahanap din niya si Kibuloy, mga kababayan. Ito, panood. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an Immigration Lookout Bulletin Order o Whole Departure Order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Ayun na nga ang naghahamon na si Senadora Hontiveros, mga kababayan, na hinahanap si Kibuloy. At si Kibuloy naman, ang bilis kausap, naglabas din ng voice record na hinahamon si Hontiveros na patunayan niya lahat ng kanyang mga aligasyon tungkol sa kanya, mga kababayan. Ako, magandang laban dito. Panoorin na lang natin sa susunod na makabanata kung anong mangyayari dito sa mga taong ito na humarap sa Senado kahapon. Ayan, hello. Magandang gabi at magandang umaga at magandang tanghali. Baliktarin natin ang sitwasyon dahil gabi naman na ngayon. Ayan, sana okay lang ang lahat. Kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayo lupalop ng daigdig, sana okay lang lahat, mga kababayan. Good morning. Ayan, panoorin natin si Pastor Kibuloy na naghahamon. At ang hinahamon na si Reza Hontiveros, ayan, kanya-kanya silang patot sa dahan na hinahanap ni Senator Hontiveros. Si Kibuloy naman, nagsalita na, ang dami niyang sinasabi. Panoorin natin to. Kuno ay mga former workers ng Kingdom, pero nakatakip ang mukha at nag-alias ang kanilang mga pangalan. Ngayon, sa inyo po, Senator Reza Hontiveros, sa inyo pong committee, nakita ko po, nag-iisa lang kayo, no? Parang wala yatang quorum ang committee nyo. At napakinggan po yung lahat ng mga testimony at mga kasaysayan noong mga pinag-i-interview ninyo riyan na pinayagan po ninyo. Pero yung iba po, kahit nagtakip ng mukha, kilala namin sila dahil sa kanilang narrative. Ang isa po riyan ay si Blenda Portugal, yung nag-alias Amanda. Yan po ay nagdemanda na yan ng ganun ding mga allegations. At yan ay sinagot po namin, sinagot ko. At yan ay da-dismiss dito sa Korte ng Davao. Kaya tumakbo po sila sa DOJ. At yan ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissible po kahit po anong tingin ninyo, kasi ang totoo ay hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Ang katakataka lang po dito, bakit nasa korte na yan, hindi pa po matatawag na sub judice yan, pagkatapos dyan ay pag-uusapan? Hindi ba ninyo nire-respeto ang korte? Hindi ba ninyo nire-respeto ang ating mga batas? Hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan, kasi yan ay gumawa na ng hakbang na magdemanda. At yan ay napatotohanan, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Kung ito po ay pinapayagan ng batas, kunin ninyo yung mga records para makita ninyo ang kanilang aligasyon at ang aking mga sagot. Na puro po na dispel namin ang kasinungalingan niya na ginawa doon. I don't have to elaborate here. Ngayon, yung ibang mga witnesses na pinagkukuha ninyo, nakilala rin po namin yung iba, yung nag-alias Jerome dyan. Yung pong lahat ng mga full-time workers dito nag-apply bilang full-time. Yan po may mga records lahat dito. May mga records po lahat dito. So pinakinggan ninyo yung side nila, pinakinggan ninyo yung kanilang sinasabi. Kahit sino pwedeng magsinungaling, kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon Kasi pagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity.
Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa diyan sa hearing sila, after ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. Sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na gano'n at ganito at gano'n at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko? Yun ba ay tama? Tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinanila pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinaggagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-dumal at kawalang hiyaan, ay maganda pong mga testimony yon kung ito yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito, pumunta kayo doon sa korte at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala nyo yung tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako, kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin, sapagkat doon merong fair play. Because, in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patotohanan dyan Wala kaming dapat patotohanan. Sila, they have nothing to lose. Kami dito, pagpipestahan ninyo, hindi po namin papayagan yun. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing. Ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito, sapagkat iyan ay pinaniniwalaan ninyo, kaya naging bogus para sa akin, para po maging makatotohanan kayo. At tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila. At ang lahat ng pinagsasabihin na totoo, ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila, at pagkatapos pirmahan nila, at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at mga akusasyon na criminal po itong mga aligasyon ito. Hindi na dapat pag-usapan yan sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you already convict me. You already convicted me in your hearing. Mali po yun. Unfair po yun. I will not subject myself to unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But I will face you
with one condition, I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo, kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it, and I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Ikaw, mambabatas kayo, Senator Hontiveros, alam ninyo dapat ninyong gawin. Pagka ganitong maligasyong malalalim at reputasyon ng isang tao na kataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado. Pagkatapos, magpasimula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented. Kanila, salita lang. Kami po, hindi kami nagsasalita. Documented. Tiniis ko po ang lahat ng mga pangalipusta, pambababoy sa reputasyon ko, at ang pag-alipusta po sa aking mga katauhan. Sapagkat ako'y anak ng Diyos. Tinuruan akong magkaroon ng long suffering. Ang ama kong si Jesus Christ, pinako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ipinataw sa kanya. Siya po ang aking guide, siya ang aking idol. Kaya tiniis ko ng matagal na panahon ang mga paninirang ito. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. Inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun. Pero puro pagsisinungaling. Ang akala nila hindi ako makakuha ng mga abogado ko doon, nahihimay-himay ng lahat ng kanilang pinagsasabi. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasinungalingan. Ngayon, ito, wag po ninyong palampasin ito. Hindi ko po kayo palalampasin dito, lalo na itong mga witnesses na kinuha ninyo. Hindi ko po palalampasin ito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. Ulitin ko po ang hamon. Kung totoo yan sila, hindi kayo bogus na witnesses, hindi kayo bogus sa hearing na ito, hindi ka bogus sa hearing mo, Senator Hontiveros. The next thing I tell you to do, inahamon kita, I challenge you, go to court, make those allegations detailed in an affidavit, and let them sign it. And then charge me with whatever charges you want to do. Welcome kayo doon. At doon patas ang laban natin. If you cannot do that, you did not respect my constitutional rights, I will not from now on respect you as a senator of this country, because you are hearing innuendos and you are for smearing my reputation. This is a mere smear campaign in your hearing. So, magrespetuhan po tayo dito. Para marespetuhan ko kayo, allegations kompleto na, dalhin ninyo yan sa korte. Kung makain ng affidavit, ulitin ko, papirmahin ninyo sila, i-transcribe ninyo lahat ng pinagsasabi ni Yariel, tapos haharapin ko kayo. Tulad na ginawa nitong Blend na Portugal na alias Amanda. O yan, patas yun. Ngayon, na-dismiss sapagkat puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Ngayon, inulit niya yan. Ewan ko kung yan ba'y pwede sapagkat sub judice na po para sa akin yan. Nasa korte na yan eh. Waiting for the judgment of the DOJ. Tapos inulit ninyo, nag-alias-alias pa kayo yan. Tapos kung anong paninirang ginagawa ninyo sa reputasyon ko. Ngayon, ulitin ko po, 3 beses na itong sinasabi ko. I challenge you. Now that they have detailed all of the salacious allegations against me and my person, which they demonized, which they bedeviled, and which made a monster out of me, let them go to court, help them file a case against me, and I will welcome that, and we will answer you in that proper forum of the court of law. If you cannot do that, I once again repeat, you are all bogus witnesses. This is a bogus hearing, and I will not subject myself to any of your bogus hearing that you will do next time. Kung di nyo po magagawa yan. Magrespetuhan po tayo. Respetuhan yung constitutional rights ko. Re-respetuhin ko po kayo bilang senador na talagang naghahanap ng katotohanan at ng hustisya. Hindi innuendo, hindi smear campaign, hindi paninira, hindi kung sino lang pupulutin ninyo at pagkatapos magsasalita ng kung ano-ano
Words are very cheap, but let us find the truth, and the truth will be found by the evidences that you will present in court. Because in the court, it is not what you say, it is what you can prove. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court. Because you have the burden of proof now. You prove it in court, and we will face you there. Tulungan mo po sila, kagalang-galang na Honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mambabatas ka at in-entertain mo ang kanilang mga allegations. Now, we are a land of law. Subject tayo sa law. Ito yung katapusan, hindi po dyan sa hearing ninyo. Ang katapusan nito sa korte. At ang judge ang magbibigay ng patas na hukom. Hindi kayo.